Language, Grade 1, Quarter 3, Week 3. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay mga salitang may kaugnayan sa pamayanan. Day 1 hanggang Day 2, Matatag Curriculum. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang language ang mga salitang may kaugnayan sa pamayanan. Day 1. Learning Objectives. At the end of the lesson, the learners can: Letter A. Identify naming words that represent people from a text listened to. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. And Letter C. Use naming words that represent people to elaborate a particular topic. Nakakita na ba kayo ng nangunguha ng basura sa inyong lugar? Nag-iisa lamang ba siyang gumagawa nito o marami sila? Ano ang tawag sa mga taong nangongolekta ng basura? Tama! Ang tawag sa kanila ay basurero. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang mga taong may tungkulin sa ating pamayanan. Tutukuyin din natin ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao. Gagamitin din natin sa pagsasalita at pangungusap ang mga bagong salita na tumutukoy sa mga tao na nakikita natin sa ating kapaligiran. Basahin ang mga sumusunod na salita. Kapitbahay, basurero, kapitbahay at basurero. Ang mga salitang ito ay tumutukoy sa mga salitang ginagamit natin para sa mga tao. Ang salitang kapitbahay at basurero ay mga salitang ginagamit sa ngalan ng tao. Narito ang halimbawa ng pangungusap. Ang mga kapitbahay ko ay mababait at matulungin. Ang basurero ay kumukuha ng basura tuwing Sabado. Ngayon naman ay dumako na tayo sa pagbasa ng kwento. Ang pamagat ng kwento na ating babasahin ay Si Anand. Si Anand ay taga-kolekta ng basura. Kinokolekta niya ang basura sa buong pamayanan. Kapag nahuhuli siya ng kolekta ay nagagalit si Ginang Mascarenas. Gusto naman ni Tiyo Uni na nakukuha ang lahat ng basura. Napakasensitibo ng ilong ni Tia Anita. Ayon sa kwento, ano ang trabaho ni Anan? Tama! Si Anan ay taga-kolekta ng basura sa buong pamayanan. Sino-sino ang mga tao na nakilala na ni Anan sa puntong ito ng kwento? Tama! Ang mga taong nakilala na ni Anan ay sina Ginang Mascarenas, Tiyo Uni at Tita Anita. Ituloy natin ang kwento mga bata. Ang mga tao at magkakapitbahay sa Fort Cross ay palakaibigan maliban sa matapang na aso. Minsan, napakaraming basura nang nililinis ni Anand. Gustong-gusto ni Anand ang pamilya ni Salim. Mabait na bata si Salim. Kaibigan ni Anand si Salim at ang mga kamag-anak nito. Gustong-gusto ni Salim na magtambol at sumayaw. Sinong nakilala ni Anand na talagang nagpasaya sa kanya? Tama! Ang nakilala ni Anand na talagang nagpasaya sa kanya ay si Salim at ang kanyang mga kamag-anak. Ituloy muli natin ang kwento.
Kapag oras na magpaalam ay nalulungkot si Anand. Paalam, sa susunod na kolekta ng basura, sigaw ni Anand. At dito nagtatapos ang ating kwento. Paano nagtapos ang kwento? Tama! Nagtapos ang kwento nang magpaalam si Anand kay Salim matapos ang pagkolekta niya ng basura. Siya si Anand, isang basurero. Siya ay masipag at matulungin. Mabait rin siya sa mga tao sa pamayanan. Ang larawan na inyong inilarawan ay si Anand na nagtatrabaho bilang basurero. Bukod kay Anand, may iba pang mga kasama sa pamayanan na nagbibigay sa atin ng serbisyo at tulong. Ang iba pang kasama natin sa pamayanan na nagbibigay sa atin ng serbisyo at tulong ay ang guro. Ang guro ay nagtuturo ng kaalaman at wastong asal sa mga mag-aaral. Tinutulungan nila ang mga bata na magkaroon ng mabuting kinabukasan. Pulis. Ang pulis ay nagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa pamayanan. Sila rin ang nagpoprotekta sa mga mamamayan laban sa masasamang loob. Doktor. Ang doktor ay nangangalaga sa kalusugan ng mga tao. Sila ang gumagamot sa mga taong may sakit at nagbibigay rin sila ng payo upang manatiling malusog ang katawan. Nurse. Ang nurse ang katulong ng doktor sa pangangalaga at paggamot sa mga may sakit. Inaalagaan nila ang mga pasyente upang mabilis silang gumaling. Tagawalis. Pinapanatili niyang malinis ang paligid at kalsada upang maiwasan ng sakit at mapanatili ang kaayusan sa kapaligiran. Ang guro, pulis, doktor, nurse, at tagawalis ay mga salita na tumutukoy sa pangalan ng tao. Ngayon ay dumako tayo para sa gawaing ito. Basahin natin ang mga pangungusap sa kwento at lagyan ninyo ng bituin ang mga salita na tumutukoy sa tao. Para sa unang pangungusap, si Anand ay isang basurero. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay basurero. Kaya lagyan natin ito ng bituin. Sumunod na pangungusap. Ang sundalo ay nagtatanggol sa bansa. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay ang sundalo. Kaya lagyan natin ito ng bituin. Pangatlong salita. Ang piloto ay nagpapalipad ng eroplano. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay ang piloto. Kaya ito ay lalagyan natin ng bituin. Pang-apat na salita. Ang punong bayan ay namamahala sa lungsod. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ito ay ang punong bayan. Kaya lalagyan natin ito ng bituin. Para naman sa panglimang pangungusap, ang dentista ay nangangalaga sa ngipin ng mga tao sa pamayanan. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ang salitang tumutukoy sa tao ay ang dentista. Kaya lalagyan natin ito ng bituin. At ang panghuling pangungusap, ang mga gwardya ay nagbabantay ng mga gusali. Anong salita sa pangungusap na ito ang tumutukoy sa tao? Tama! Ito ay ang gwardya. Kaya lalagyan natin ito ng bituin. Ang basurero, sundalo, piloto, punong bayan,
dentista, at gwardiya ay tumutukoy sa pangalan ng tao. Narito naman ang mga lugar sa ating kapaligiran at ang mga tao na makikita natin sa mga lugar na ito. Gaya ng ospital. Ang mga taong makikita natin sa ospital na tumutulong din sa pamayanan ay ang doktor at ang nurse. Ang paaralan ay lugar din na makikita natin sa ating pamayanan. Makikita sa paaralan ang guro at ang punong guro. Sila rin ay mga taong tumutulong sa pamayanan. Parke. Ang parke ay karaniwang makikita sa pamayanan. Ang mga tumutulong upang mapanatiling malinis ang parke ay ang tagawalis at ang basurero. Karaniwan natin silang makikita sa parke dahil nililinis nila ang kapaligiran ng parke. Makikita rin natin sa ating pamayanan o sa ating kapaligiran ang istasyon ng pulis. Ang karaniwang nagtatrabaho sa istasyon ng pulis ay ang pulis. Siya ay tumutulong din sa pamayanan. Ngayong araw ay natutunan ninyo ang mga salita na ginagamit na pantukoy sa mga pangalan ng tao. Mayroon na kayong naitalang mga pantawag sa tao sa naunang mga gawain. Upang masubok natin kung naunawaan ninyo ang mga pangalan na ginagamit natin sa pagtukoy sa tao, tingnan ninyo ang larawan sa ibaba at itala ang tawag sa mga tao na nakikita ninyo sa larawan na ito. Ang larawang ito ay munisipyo. Sino-sino ang mga taong makikita natin sa munisipyo? Sila ang karaniwang nagtatrabaho sa munisipyo. Tama! Ang mga taong makikita natin sa munisipyo ay ang sekretarya. Makikita rin natin sa munisipyo ang punong bayan. Makikita rin natin sa labas ng munisipyo ang tagawalis. At makikita rin natin sa munisipyo ang gwardiya. Ang sekretarya, punong bayan, tagawalis at gwardiya ay tumutukoy sa ngalan ng tao. Day 2. Learning objectives. At the end of the lesson, the learners can A. Identify naming words that represent animals from a text listened to. B. Tell how language reflects cultural practices and norms through sharing words and phrases in first language. And use naming words that represent people to elaborate a particular topic. Marami bang hayop sa inyong komunidad? Gaya ng aso, pusa, at manok? Paano naaalagaan ang mga ito? Ano-ano pa ang mga hayop na makikita sa inyong kapaligiran, maliban sa aso, pusa at manok? Ang iba pang hayop na makikita sa ating kapaligiran ay ang baka, kalabaw, at kambing. Sa araw na ito ay kikilalanin natin ang mga hayop na karaniwang makikita sa komunidad. Magtatala din kayo ng iba pang mga hayop na makikita sa ibang uri ng pamayanan. Aaralin, babasahin at isusulat din ninyo ang mga salitang may kaugnayan sa pamayanan. Narito ang ilang salita na makikita ninyo sa teksto, gaya ng tandang, kambing. Ang tawag sa hayop na ito ay kambing. Tandang, ang tawag sa lalaking manok. Kambing, ito ay hayop na may 4 na paa, may sungay, at may tunog na me. Ngayon ay babasahin natin ang kwento. Sa ating pagbabasa ay tandaan ninyo ang mahalagang kwento at bantayan kung may mga hayop sa pamayanan na nabanggit. Pagbasa ng kwento.
Ang pamagat ng kwento ay Bumaba Ka, Rocky. Sinong nagpalabas sa kambing? Tanong ni Ramesh na nagtitinda ng buko. Nakatakas na naman ang kambing ni Rose. Rocky, bumaba ka dyan. Tawag ni Rose sa alaga. Ba, paano nila ako inaasahang makababa dito? Sa isip ni Rocky. Paano siya nakaakyat doon? Tanong ng ama ni Rose. Gusto po niya kainin ang manok, sagot ni Rose. Ang tandang, dugtong ng ina ni Rose. Maaari bang ibaba na lamang natin siya? Pakiusap ni Rose. Alam ko na, sabi ng tindero ng dahon ng saging. Iniabot nila kay Rocky ang dahon ng saging, subalit kinain lamang ito ni Rocky. Mas mainam ang ideya ko, patuloy ng tagabantay ng tindahan. Kinain pa rin ni Rocky ang pinagpatong-patong na kahon ng tindera. Mag-ingat ka, Rocky, paalala ni Rose. Pinakamainam ang ideya ko, ang sagot ng karpintero. Inilagay nito ang tabla mula sa itaas ng simbahan at pababa sa lupa. Nagpadulas pababa si Rocky. Salamat po sa inyong lahat, sabi ni Rose. Walang anuman, tugon ng lahat. Ikaw naman, Rocky, ay wag nang aakyat ng kampana ng simbahan. Natatawang sabi ni Rose sa alagang kambing. Ngayon naman ay sagutin ninyo ang mga tanong. Para sa unang katanungan, ano ang suliranin ng bata sa kwento? Tama! Ang suliranin ng bata sa kwento ay kung paano niya maibababa ang kanyang kambing na nasa itaas ng simbahan pababa. Pangalawang tanong, ano ang mga nauna niyang ginamit na bagay at bakit hindi ito nakatulong pababain si Rocky? Ang mga naunang ginamit nila na bagay ay ang dahon ng saging. Sumunod naman ay pinagpatong-patong na kahon, ngunit hindi nakatulong ang mga ito sapagkat parehong kinain ng kambing ang mga ito. Pangatlong tanong, ano ang naisip nilang solusyon? Tama! Ang nakaisip ng solusyon ay ang karpintero sa pamamagitan ng tabla na inilagay sa itaas ng simbahan at pababa sa lupa. Pang-apat na tanong, ano ang ipinangako ni Rose na gagawin sa susunod? Maaaring ipinangako ni Rose na gagawin niya ay babantayan na niyang mabuti ang kanyang alagang si Rocky upang hindi na ito makatakas pa sa kanya. At para naman sa panglimang tanong, ano ang hiniling ng mga tao na gawin ni Rose? Maaring ang hiniling ng mga tao na gawin ni Rose ay bantayan na niyang mabuti ang kanyang alaga. Basahin natin ang mga sumusunod na pangungusap at tukuyin ang pangalan ng hayop sa bawat pangungusap. Unang pangungusap, si Rocky ay ang alagang kambing ni Rose. Tukuyin ang pangalan ng hayop sa pangungusap na ito. Magaling! Ang pangalan ng hayop ay kambing. Pangalawa, umakyat si Rocky sa tuktok ng kampana dahil gusto niyang kainin ang manok. Tukuyin ang pangalan ng hayop sa pangungusap na ito. Magaling! Ang pangalan ng hayop ay manok. Pangatlo, madali bang paakyatin ang baka sa kampana? Tukuyin ang pangalan ng hayop sa pangungusap na ito. Magaling! Ang pangalan ng hayop ay baka. Pang-apat, kung pusa ang umakyat sa kampana, paano ito mapapababa? Tukuyin ang pangalan ng hayop sa pangungusap na ito. Magaling! Ang pangalan ng hayop ay pusa. At panglima, nakakita ka na ba ng butiki sa bahay dalanginan?
Tukuyin ang pangalan ng hayop sa pangungusap na ito. Magaling! Ang pangalan ng hayop ay butiki. Ang mga salitang kambing, manok, baka, pusa, at butiki ay pangalan ng hayop. Maraming hayop ang nakikita sa pamayanan, lalo na sa mga lugar na malapit sa kagubatan, dagat, at bundok. Basahin natin ang maiksing talata na mayroong kaugnayan sa kwento na ating nabasa. Si Rose ay nakatira sa isang malaking pamayanan kasama ang kanyang mga magulang. Sa kanilang bukid ay marami silang alagang hayop gaya ng baka, kalabaw, kabayo, mga manok at bibe. Inaalagaan lahat ni Rose at ng kanyang mga magulang ang mga hayop na ito. Si Rocky ang paborito ni Rose sapagkat matalino ito at malambing sa kanya. Ano-anong mga hayop ang nabanggit sa talata? Balikan nating muli ang talata. Ang mga hayop na nabanggit sa talata ay ang baka, kalabaw, kabayo, manok, at bibe. Narito naman ang isang liham ni Rose sa kanyang tala-arawan. Mahal kong tala-arawan, masaya ako sa araw na ito. Pupunta daw kami sa Manila Ocean Park. Sabik akong pumunta dito sapagkat marami ditong isda. Mayroon din ditong malaking pugita, mga dikya, at iba't ibang hugis at laki ng pusit. Inaabangan ko din ang paglabas ng mga lumba-lumba at ang pagpapakitang gilas ng mga orca. Nagpasalamat talaga ako kay Itay at Inay sa pagkakataon na makapunta sa lugar na ito. Nagmamahal, Rose. Ano-anong mga hayop ang nabanggit sa tala-arawan ni Rose? Balikan natin muli ang tala-arawan ni Rose. Ang mga hayop na nabanggit sa tala-arawan ni Rose ay isda, pugita, dikya, pusit, lumba-lumba, at orca. Ngayon ay dumako na tayo para sa gawaing ito. Ilagay ang mga salita sa angkop na hanay. Pumili ng isang salita sa bawat hanay at gamitin sa pangungusap. Ang lugar sa unang hanay ay gubat. Sa pangalawang hanay naman ay bukid. At pangatlong hanay ay dagat. Unahin natin ang kalabaw. Saan karaniwang makikita ang kalabaw? Ito ba'y sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang kalabaw ay makikita sa bukid. Unggoy. Saan karaniwang makikita ang unggoy? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang unggoy ay makikita sa gubat. Tigre. Saan karaniwang makikita ito? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang tigre ay makikita sa gubat. Isda. Saan karaniwang makikita ang isda? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang isda ay makikita sa dagat. Balyena. Saan makikita ang balyena? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang balyena ay makikita sa dagat. Kabayo. Saan naman ito karaniwang makikita? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang kabayo ay makikita sa bukid. Baboy. Saan karaniwang makikita ang baboy? Sa gubat, bukid o dagat? Tama, ang baboy ay makikita sa bukid. Manok. Saan makikita ang manok? Gubat, bukid o dagat? Tama, ang manok ay makikita sa bukid. Leon. Saan naman makikita ang leon? Gubat,
bukid o dagat? Tama! Ang leon ay makikita sa gubat. Pawikan. Saan naman makikita ang pawikan? Tama! Ang pawikan ay makikita sa dagat. Ang mga hayop sa gubat ay unggoy, tigre at leon. Ang mga hayop sa bukid ay kalabaw, kabayo, baboy at manok. At ang mga hayop sa dagat ay isda, balyena, pawikan. Ngayon ay gamitin natin sa pangungusap ang isang halimbawa ng hayop sa bawat hanay. Narito ang mga halimbawa. Para sa unang bilang, unggoy na makikita sa gubat. Mahilig kumain ng saging ang unggoy. Pangalawa, manok. Makikita ito sa bukid. Maagang tumilaok ang manok ni Juan. At pangatlo, isda na makikita sa dagat. Maraming isda ang nahuli ng mangingisda. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!